umuupo lang ako noon at nakikinig. Ay, wait lang. Umuupo lang ako tas nakikinig ako. Tas di ko Amen. alam na darating yung time na makakapag-share na pala ako ng Word of God. Kaya glory to God Yun nga, talaga di ba? na nakilala ko si Lord tas talaga na siya yung naging center ng buhay ko. Kaya maraming salamat po. So, Amen. ayun, before tayo mag-start ng Word of God, mag-pray muna tayo saglit, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, maraming salamat, Lord God, sa privilege, Lord God, na i-share yung word mo, Lord God, sa gabing ito, Lord God. Pinupuri namin, Lord, ang iyong pangalan, Lord. We bless your name, Lord. We glorify your name, Lord. We sanctify your name, Lord. Sa lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, Lord God. Mahal na mahal ka namin, Lord. We love you and we praise you, our living God. Lord, dalayan ko po ngayong gabi, Lord God, na naway may i-share ko po, Lord God, itong mensahe mo para sa amin, para sa gabing ito, Lord God. Lord, gamitin niyo po ako, Lord God, as their vessel of blessing, Lord God. Itago niyo lamang po ako sa Amen. iyong likuran, Lord God. Ikaw lamang po ang tanging maririnig at ma makakausap para sa amin sa gabing ito, Lord God. Lord, Yes, sa mga Lord. kapatiran namin, Lord God, na hahabol ngayong gabi, Lord God. Lord, dalayan ko po, Yes, Lord, na Lord. hipuin niyo po ang kanilang mga puso, Lord God, na mag-join ng prayer meet ng Bible study na to, Lord God, because I believe, Lord, in the name Amen. of Jesus, Lord God, na ito message mo para sa amin ngayong gabing ito, Lord Amen. God, ay magbibigay application, transformation sa aming buhay sa gabing ito, Lord God. Maraming Hallelujah. salamat, Lord. All glory belongs to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, sino pong nagbabasa ng mga Bible dito, mga kapatid? Taas na ang kamay. Sino kaya? Amen. 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 Praise God. So, nagbabasa tayo, nagde-devotion, right? Amen. Hallelujah. Amen. So, meron po kayong Bible? Kasi kailangan natin ng Bible tas note kasi pure Bible Ah, study tayo ngayon, mga kapatid. May Hallelujah. Bible kami. Yeah. May Opo. notes, may NLT? ano din ako dito, mag Sino notes. may Bible na NLT po dito? NLT? Kasi sa NLT to eh. sige, kahit anong version. Kahit Okay, anong NLT. version. NIV, NLT, okay lang. King Okay. James. So, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa buhay ni Zacchaeus. Sino nakakilala kay Zacchaeus, mga kapatid? Kaibigan ko Amen, yun sa amen. Leyte. Kay Zacchaeus, aywa. Praise God, glory to God. So, ang ating Bible study for today is Luke chapter 19 verse 1 to 10 sa buhay ni Zacchaeus. So, babasahin ko lang po yung ano po. Okay. So, Luke chapter 19 verse 1 to 10. Jesus entered Jericho and made his way through the town. There was a man named Zacchaeus. He was the chief tax collector in the region, and he had become very rich. He had tried to get look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore tree beside the road, for Jesus was going past that way. When Jesus came by, at he looked up at Zacchaeus and called him by name. Zacchaeus, he said, quick, come down. I must be guest at your home today. Zacchaeus climbed down and took Jesus in his house in great excitement and joy. But people were displeased. He has gone to be a guest of a notorious sinner, they grumbled. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord. Jesus said, I will give my half of my wealth to the poor, Lord, and I will have my and I in if I will cheated that people under taxes, I will give them back four times as much. Jesus responded, salvation has come to this home today, for the Son of Man shown himself to be the true son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save those who are lost. So, ito po yung message natin sa gabing ito, Lord, mga kapatid, is sa buhay ni Zacchaeus. So, yung buhay ni Zacchaeus, mga kapatid, is sa Bible is kung paano niya na-encounter si Jesus is napaka-unique, yung parang kakaiba. Sabi nga nila, nakakaiba. Kasi yung mga naka-encounter kay Jesus, na-encounter si Jesus, hinahanap si Jesus kasi meron siyang sakit, gusto niyang magpagaling, bulag, gusto niyang magpagaling. Pero si Zacchaeus, kung titignan natin yung kanyang buhay dito sa Bible, sabi dito, Zacchaeus was the chief tax collector in the region. So si Zacchaeus,
napakayaman, chief tax collector. Kung nasa Pilipinas siguro tayo, like parang head ng BIR, parang ganon. Yung parang walang hahanapin sa kanyang buhay kasi napakayaman. Sabi pa dito, he had become very rich. So very rich. So napakayaman. Parang tayo, minsan sa ating buhay, like parang wala tayong hinahanap. Napakayaman, kumpleto na yung ating buhay. Pero sabi sa Bible, sabi ni Zacchaeus, parang may kulang, sabi niya. Kasi minsan sa ating buhay, may kulang talaga tayo na hindi makukumplet kahit napakayaman na natin, hindi pa rin parang tayo masaya, 'di ba? Kasi minsan hindi nabibili ng pera ang kasiyahan eh. Kasi yung kasiyahan nakikita nahanap lamang natin to kay God. Kaya napakahalaga kaya dito sa mensahe na ito, sabi dito sa number 3, he tried to get to look at Jesus, sabi niya ng verse. So, kasi kapag wala si Jesus sa ating buhay, bali walang lahat mga kapatid. Kasi bawat tao ay nangangailangan ng presensya ng Panginoon kasi may tinanim yung Diyos sa ating buhay na kahit gaano man kalayo yung presensya natin sa ating Panginoon, hahanap-hanapin pa rin natin siya mga kapatid, yung presence ng Panginoon. Napakahalaga na may Panginoon tayo sa ating buhay. So sabi ko pa dito, hindi natin kaya ito na tayo lamang na mag-isa. And yes, kahit may kasama man tayo, asawa man, kaibigan, jowa o pamilya, hindi pa rin nila ma-feel dahil ang Diyos lamang ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan, at hindi may ibibigay ng kahit sino. Only God complete our life. So napakahalaga talaga na may Diyos tayo sa ating buhay. Kasi kung wala tayong Diyos sa ating buhay, bali wala yung buhay natin, yung mga pinag-aralan natin, yung mga kayamanan natin, kung wala naman Diyos or Lord na nagpapatakbo sa ating buhay. So let's continue reading for the verse number 3. Sabi dito sa number 3, he tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. So Zacchaeus was curious. So napakayaman na ni Zacchaeus eh. Like wala na siyang hahanapin, pero nakikurious pa rin siya. Sabi niya dito, sino nga ba si Jesus, sabi niya. Kasi that time, napakasikat na si Jesus sa buong lugar nila kasi naririnig nila yung mga miracles, yung mga nagagawang milagro ni Jesus. So, naging curious si Zacchaeus, sabi niya siguro. Si Zacchaeus, sino nga ba si Jesus, sabi niya. Ako, linalapitan ng mga tao, sabi niya. Sabi naman ni Zacchaeus, ako, chief tax collector, tinatakbuhan ako ng mga tao. Bakit kaya si Jesus? Ano kayang meron si Jesus na wala ako? Kaya may time na na-curious siya, like, di ba gano'n, na-curious siya. So, that time, iba yung intention ni Zacchaeus eh. Like, hindi natin, like, kung encounter niya si Jesus in different way, kumbaga, hindi yun yung full intention niya. Like, parang na-curious lang siya. Sino nga ba si Jesus? Pero, that time, pero na-encounter niya si Jesus na hindi yun yung motibo niya. Kahit hindi pure ang motibo niya, na-encounter pa rin niya ang Panginoon. Parang tayo mga kapatid, pwedeng nag-attend tayo sa Bible study na ibang ating motibo. Like parang pinilit lang tayo nila Ate Kat, Kuya Arch, kaya para mag-attend lang tayo sa Bible study. Pero pwede rin na kinulit lang tayo ng mga kakilala natin na mag-attend ng Bible study. Hindi yun yung motibo natin. But, kung may desire tayo na ma-encounter si Jesus, God is always with us. Hinihintay lang tayo na lumapit sa Kanya. Gusto ng ating Panginoon na ma-experience natin siya, ano man ang sitwasyon natin ngayon, kung may desire ka na ma-experience siya, He will come. So, dapat may desire tayo na talaga na i-encounter si Lord kasi kung wala tayong desire, di natin siya may encounter eh. So, sabi pa dito, si Zacchaeus, gusto niya makita si Jesus. Tayo mga kapatid, gusto rin ba natin may encounter o makilala si Jesus?
Amen po ba? Di ba? Amen. Gustong-gusto rin natin. Gusto natin na may-encounter yung ating Panginoon. Pero paano natin may-encounter yung ating Panginoon kung hindi naman tayo nag-a-attend ng church, nagbabasa ng Word of God, nagde-devotion, o kaya having time with Christian friend. So, paano natin siya may encounter mga kapatid kung di naman natin ginagawa ang mga paraan na ito? Kasi sometimes may mga ano kasi mga kapatid, mga tawag dito yung mga hadlang para may encounter natin si Jesus, like minsan wala tayo ng time kasi dahil sa ating mga trabaho. Minsan nawawalan tayo ng time kasi niyayaya tayo ng mga kaibigan natin sa ibang bagay. Like minsan wala na rin tayong time kasi mamaya muna Lord, mas uunahin ko to kasi kailangan ko. Which is mali mga kapatid. Kung gusto na talaga natin na may encounter si Jesus, dapat may desire yung puso natin mga kapatid na encounter siya. Like isik natin siya talaga. Let the word of God transform our life. Kasi kung walang word of God na na magta-transform sa ating buhay, kung nire-relay lang natin yung pag-transform ng ating buhay sa makamundong bagay, baliwala lang mga kapatid kasi only the word of God yung makakapag-transform sa atin. Kasi without the word of God, we are nothing. So sabi ko pa dito, but meron tayong mga kailangan lagpasan talaga to encounter, or kung gusto natin na na makilala at matransform yung buhay natin at mas lalong mag-deep yung relasyon natin kay Lord. So, ito yung yung mga hadlang o kaya mga kailangan natin lagpasan. So, babasahin ko sa Luke chapter 3 ulit. So, sabi dito, he get to look at Jesus, but he was too short, sabi niya. He was too short. So, number 1, si Zacchaeus, he was too short. May kakulangan. In short, pandak siya. Di ba? Pandak. Masakit man yun, pero dito yung nakasulat sa Bible eh. He was too short. He was too short to see over the crowd. So, minsan, meron tayo yung mga kakulangan sa ating mga buhay. Like, hindi tayo perfecto. Like, minsan, nasushort tayo to encounter Jesus. Like, ang layo-layo ng church. Wala akong pamasahe. Di ba nasushort tayo? Wala akong pambayad ng internet kaya mamaya di muna ako manonood ng live sa church. Wala akong pamasahe kaya di muna ako mag-church. He was too short, mga kapatid. Like meron siyang kakulangan. Di ba, mga kapatid? Makasalanan ako kaya di ako bagay sa church. Di pa ako ready magbago, parang gano'n. Like parang may kakulangan, pero yung kakulangan, kailangan natin hakbangan yan. Kasi kung tatambayan lang natin yung mga kakulangan, yung mga hindrances, baliwala, hindi tayo mag-grow. Like Zacchaeus, ito yung ginawa ni Zacchaeus. So, sabi dito, he was too short to see over the crowd. So, ang ginawa ni Zacchaeus, he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. So, kung may gusto, may paraan talaga. Huwag nating tambayan. Kumbaga, hakbangan natin yung kung nasi-short man tayo, dito nga sabi nga sa nakasulat, akyatin mo para makita mo, di ba? Dapat gagawa tayo ng action eh. Kasi kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan, sabi nga nila eh. Kaya kung minsan nawawalan ka man ng time kay Lord, mag-pray ka lang kapatid na na bigyan ka ng desire na palambutin ni Lord yung puso mo, na magbasa ng Bible. Kasi kung hahayaan lang natin na ma-deceive tayo ng kalaban, talaga mahirap kapatid, di tayo mag-grow talaga, di tayo matatransform talaga kung inuuna natin yung mga makabundong bagay kaysa sa salita ng Panginoon, yung mga kalooban niya. So sabi ko pa dito, but Zacchaeus ran ahead and climbed a sycamore tree beside the road. But inunahan ni Zacchaeus eh, kasi alam niya di niya na kasi maraming tao that time eh,
doon sa dinadaanan ni Jesus kasi sikat na sikat siya, like talagang pinapalibutan ng tao. Tapos maliit pa si Zacchaeus. So, paano ko makikita si Jesus? Di ko siya makikita, parang ganun. Like, pwedeng sabihin ni Zacchaeus na, bukas na lang, next time na lang, babalik pa naman siguro si Jesus. Pero hindi. Ang ginawa ni Zacchaeus, mga kapatid, umakyat siya. Gumawa siya ng paraan para makita niya at ma-encounter lamang ang Panginoon. So, as a Christian, bilang tagasunod rin ng Panginoon, kung i-apply rin natin to sa ating buhay bilang kanyang tagasunod, gumawa tayo ng paraan, mga kapatid. Huwag natin tong gawing dahilan. Kung gusto talaga natin na ma-encounter si Jesus o makilala si Jesus sa ating buhay. Kung wala ka mang time, pwede ka namang makinig ng mga word of God na sa online. Kung minsan kausapin mo yung mga kaibigan mo na Christian, kasi sila lang naman yung makakatulong sa iyo na mag-grow kasi kung wala sila, di ka mag-grow kasi kailangan mo yung presence nila kasi bawat isa dapat tayo maging tawag doon, salt and light sa bawat isa. Kasi kailangan natin magpalakasan, kumbaga. Huwag tayong mag-iwanan. So ito, kapatid. So, gumawa agad si Zacchaeus ng action o solusyon para makita niya at ma-encounter si Jesus. Huwag natin ito tambayan, mga kapatid. Lakaran at hakbangan natin ito. At ang mga pumipigil sa lakaran at hakbangan natin talaga ito, mga kapatid. So, number 2 na mga hadlang na nakakapag ay yung crowd. So, sabi dito, he was too short to see over the crowd. So, number 2 is the crowd kasi napakaraming tao. Maliit na nga siya, napakaraming tao pa, mga kapatid. So, number 2 talaga is the crowd, yung mga tao na nakapaligid sa atin. Huwag natin hayaan na pigilan tayo ng mga taong nakapaligid sa atin para ma-encounter ang Panginoon. May mga tao sa ating buhay na makakadlang sa atin para ma-encounter ang Panginoon. Piliin natin ang mga taong tutulong sa atin, sasamahan tayo at gagabayan sa paglago sa relasyon ng Panginoon. Kasi minsan may mga taong mga kapatid nahahadlangan ka. Bro, wag ka na lang mag-church. Na lang tayo, mag-basketball. May araw pa naman, may next time pa naman. Which is no. Wag, kasi di natin aram na kung magigising pa tayo bukas, kung mabubuhay pa tayo bukas. Kasi everyday is a blessing, sabi nga nila Kasi dapat araw-araw i-reach out ng Panginoon ng kanyang kamay na na bumalik tayo sa kanya. Kasi kung magigising man tayo, praise God. Kasi araw-araw may mga taong hindi na nagigising kada umaga. Kaya kung magigising man tayo, talagang blessed na blessed pa rin tayo kasi binigyan pa rin tayo ng pagkakataon ni Lord na makilala at isik ulit siya. So, huwag natin hayaan yung mga crowd, mga kapatid, na ihadlangan tayo. Kung mahal naman natin sa buhay yung umahadlang sa atin, pag-pray lang natin sila na na hipuin ni Lord yung kanilang mga puso para payagan tayo na mag-serve kay Lord. Kasi ito yung number 1 sa atin yung pagsaserve kay Lord talaga. Kasi kung inuuna mo si Lord sa iyong buhay, talagang gagalaw at gagalaw rin yung Panginoon sa ating buhay. Hindi niya tayo pababayaan. Basta isik lang natin siya. So, the crowd. So, sabi ko pa dito sa verse 5 to 7, sabi dito sa verse 5 to 7, so, when Jesus came by and he looked up at Zacchaeus and called him by name. Zacchaeus, he said, "Quick, come down. I must be guest at your home." So Zacchaeus quickly climbed down and looked to and took Jesus to his house with great excitement and joy. But the people were displeased. He had gone to be the guest of a notorious sinner. They grumbled. So, di ba sabi dito yung mga may mga taong hindi matutuwa talaga na na lalapit tayo kay Lord, di ba? Sabi nila, magiging guest yung si Jesus ng isang notorious sinner, di ba? May mga tao sa ating buhay na hindi matutuwa o matutuwa na nananampalataya tayo kay Lord talaga, mga kapatid. Like sasabihin, bro,
parang hindi ka na ikaw yan ah. Hindi na ikaw yung kasama namin nagiinom, nagbibisyo, nagyosi, nagbabasketball. Kasi mas inuuna mo na si Lord kaysa sa kanila. Kasi ito yung calling natin na ano talaga, may mga calling tayo sa ating bawat buhay talaga. Like, may mga taong hindi matutuwa na nagbabago tayo, sumusunod sa ating Panginoong Jesus. In short, sasabihin na, nagbago ka na. Di ba? Meron yung mga ganung tao talaga. So, magtiwala tayo sa Word of God, sabi nga nila eh. Hindi sa salita ng mundo. Let the word Don't let the word dictate you, sabi nga nila. Let the word of God dictate us. Yung word of God yung magdidictate sa atin, hindi yung word of God. Naririnig po ba? Amen, amen, amen. So, number 3 is heart. So, heart, yung puso. So, sabi dito, babasahin ko ulit sa number 7. Sabi dito, ito. But the people were displeased and he has gone to be the guest of a notorious sinner. So, maybe yung tingin ng tao kay Zacchaeus is notorious sinner. Ano pa yung nakasulat dito yung mga ni chief tax collector. Like, kung ano man yung naisip kay Zacchaeus na isa siyang sinner, sinungaling, maraming dinaya, pero hindi nila alam kung ano yung nasa puso ni Zacchaeus kasi only God at si Zacchaeus lamang yung nakakaalam kung anong nasa puso niya. Parang tayo mga kapatid, like kung tutuusin, hindi ko alam kung anong nilalaman ng bawat puso natin, yung mga puso nyo, yung puso ko, only you and God ang nakakaalam lang kung anong nasa ating puso. Kung totoo o kung tawag dito, kung totoo na may tawag dito, may transformation na application sa mga word of God na pinapasok natin sa ating mga buhay. So sabi ko pa dito, ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang laman ng puso mo. Kaya surrender lang natin ang ating buhay sa ating Panginoon kasi let God fill our heart, sabi nga nila, yung hayaan natin si Lord na mag-fill ng ating puso, hindi yung iba. Kasi kung habang talaga na nagbabasa at lumalalim ka sa pananampalataya at faith mo sa Panginoon, talagang babagoy niya at babagoy ng puso mo yung puso mong dating bato. Magugulat ka na lang one day, malambot na eh. Kasi like kung sisigawan ka man nila, magre-rebat ka na lang, God bless you, sabi mo. Kasi hindi ka na ikaw yung puso na palaaway, ganun. Kasi may application na yung word of God eh. Like, kumbaga, kung mumurahin ka man nila, pagsasabihin ka man nila ng hindi maganda, like, di mo na sila gagantihan. Like, pagpe-pray mo na lang sila. Kasi, tinatransform na ni Jesus yung buhay mo eh. Let Jesus transform our lives, sabi nga nila. Ipaubayin natin sa ating Panginoon na siya yung mananahan at pagpatakbo ng ating puso at buhay. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, i-apply natin ito sa ating mga buhay. Let the word of God transform our lives, sabi nga nila. So, we don't continue reading sa verse number 5 ulit. Sabi dito, when he came by, he looked up at Zacchaeus and called by his name. He said, "Quick, come down. I must be guest at your home." So, sabi dito, hindi sadya na na napapunta si Jesus napapunta si Jesus lamang doon. Like, may purpose si Jesus kaya napunta siya doon. So, Jesus looked up and called by his name, Zacchaeus. Di ba sa verse number 3, sabi dito, si Zacchaeus, gusto niyang makita si Jesus. So dito naman sa verse number 5, sa dami-dami ng tao dito that time, nakilalan Jesus si Zacchaeus. Tas tinawag ba niya by his name? Sabi niya, Zacchaeus, sabi niya.
So, sa dami ng tao, nakita ni Jesus si Zacchaeus at tinawag siya sa kanyang pangalan. Kung babasahin natin ang verse 3, si Zacchaeus gusto niya makita si Jesus. Pero sa verse 5, tinawag ni Jesus si Zacchaeus. Kaya hindi aksidente na pumunta talaga ang Panginoon doon. Sinadya niya kasi gusto niya may encounter si Zacchaeus. Parang sa atin mga kapatid, hindi aksidente na nandito tayo talaga. May purpose kaya nandito tayo. Kasi gusto ni Lord na may encounter natin siya at makilala natin siya. Kaya hindi aksidente mga kapatid. So, sabi ko pa dito, ang Diyos palagi may time sa atin. At araw-araw palagi niyang inaabot ang kanyang kamay na lapit ka sa akin. Gumagawa ng paraan ang Panginoon para tayo ay puntahan. Hindi dahil nais natin siyang maranasan, kundi gusto niya talagang magparamdam sa atin. Everyday mga kapatid, nire-reach out tayo ng Panginoon talaga. Like, malayo, kung iisipin man natin na makasalanan tayo, parang layo-layo ko, hindi. Yung Lord palaging nandito sa atin at palagi niya tayong kinakausap. Hindi malayo yung Diyos, tayo lang yung minsan lumalayo sa Kanya. Kasi minsan nagpapakontrol tayo sa worldly things, sa makamundong bagay. Dinidisit tayo ni Satan sa mga makamundo. Which is kung i-meditate nyo o isasabuhay natin yung Word of God, palagi natin siyang kasama. Hindi tayo yung feeling lonely kasi God is always with us. Kasi He's our Savior, our Redeemer. Kasi ni-redeem na niya tayo eh. Kailangan lang natin talaga na sa puso at sa buhay yung mga salita niya. Kasi kung may Word of God tayo sa ating puso, hindi tayo mag-iisa kasi may challenges man tayo sa ating buhay. Alam natin malalagpasan natin to kasi kasama natin si Lord sa ating buhay. Kasi every challenge, in the end, may victory yan na makakamtan. Kasi the battles, ay yung tawag dito, yung laban hindi sa atin eh. Kasi it's for the Lord. Sabi nga sa salita. So, as I continue sa Luke chapter sa verse 19 ay sa verse 8 to 10, sabi dito, meanwhile Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give you my half of my wealth to the poor. Lord, if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much. Jesus responds, salvation has come to this home to this day. For this man show himself to be the son of Abraham, for the Son of Man came to seek and save those who are lost. So, dito, sa ating buhay mga kapatid, ano man estado ng ating buhay like Zacchaeus, pupuntahan tayo ni Lord para may encounter at may experience natin siya sa ating buhay. Ang kailangan lang natin mga kapatid is buksan ang ating mga puso, papasukin siya sa ating buhay, isurrender lahat, isurrender ang ating buhay at lakaran ang mga hakbang, ang mga nakaharang para maranasan natin ang kanyang pagmamahal at kanyang presensya mga kapatid. Kasi like Zacchaeus, wala naman ginawa si Jesus sa bahay ni Jesus nung pumasok siya sa bahay ni Zacchaeus. Wala namang sinabi na, uy Zacchaeus, yung mga tao sinasabi, notorious sinner ka daw, mandadaya ka daw, marami ka daw linoko. Wala namang sinabi si Jesus na ganun kay Zacchaeus. Pumunta lang siya sa bahay. Tapos si Zacchaeus, nung pumunta sa bahay si Jesus sa bahay ni Zacchaeus, kusa siyang sinurrender. Parang ganun rin tayo mga kapatid, kung papasukin lang natin si Jesus sa ating buhay at hahayaan natin siya na siya yung magpatakbo sa ating buhay, babaguhin niya ang ating buhay. Magugulat na lang tayo na hindi na natin gawain yung mga gawain natin na hindi nakalulugod sa Panginoon. Parang wala na tayong appetite kasi nandito na sa ating buhay si Jesus eh. Siya yung nagpapatakbo na sa ating buhay. So sabi ko pa dito, pero ano kayang sinabi ni Jesus kay Zacchaeus para magdesisyon si Zacchaeus para i-give up ang lahat, di ba? Wala. Pumasok lang si Lord
sa buhay ni Zacchaeus. Allow the presence of God to come our lives, sabi nga nila. What we need is the presence of God. Only God can change us. Kasi hindi tayo ma-change ng tao eh. Only you and God lang talaga. Kaya si Lord lang talaga makakapag-change sa ating buhay. So, surrender lang natin lahat sa Kanya. Let God let God be our Lord in our lives. Let God change our life and transform our life. Only God can transform our life, mga kapatid. Like Zacchaeus, notorious sinner, chief tax collector, pero in one encounter, nabago ang kanyang buhay. Nabago ang kanyang buhay dahil lamang sa pag-encounter kay Jesus. So, dapat ganun tayo, mga kapatid, na once na ma-encounter natin si Jesus sa ating buhay, hayaan natin siya na magpatakbo sa ating buhay para at gawin yung mga will niya lamang, hindi yung sarili nating will, kundi yung will ni Lord lamang. So, ayun lamang, kapatid. Alam kong re-rest baka na ako ni Kuya Arch dito kasi may mga konti pa, di full ito, pero ano ko na yung table kay Kuya Arch. Thank you. So, thank you sa pakikinig, mga kapatid. God. Amen. Jancel. So, naririnig ako? Amen. So, ayun, no? Yung na-share ni Brother Jancel regarding sa life ni Zacchaeus at saka yung kanyang encounter kay Jesus. Amen, na kapag i-connect yun, i-relate yun natin sa buhay natin, simula nung nakilala natin si Kristo. Tapos, nung time na yon, kung paano nakilala ni Zacchaeus si Jesus, ganun din tayo. Amen. Na-encounter natin si Jesus, na-experience natin siya. Though, iba't ibang situation ng buhay natin na nakilala si Lord. Amen. Pero yung way ng pag-encounter ni Zacchaeus kay Jesus, design yun sa atin. Amen. Na nung nag-respond tayo kay Lord, no? Kasi si Lord, sinik niya tayo eh. Na based sa nation ni Brother Jancel, na si Zacchaeus, regardless sa kanyang yung mga kakulangan sa kanya, di ba? Physically, maliit siya. Yan. Matangkad ka ng maliit, ano man yung status mo sa buhay, or ano man yung physical appearance mo, ganon. Or yung taong kahit yung taong pinakamahina, yung taong may sakit, amen? Or yung taong malakas, kahit sino, kayang baguhin ng Panginoon. Amen? Na yung life story ni Zacchaeus is isa sa pinaka powerful encouragement sa mga Christians, sa mga believers, especially kung tayo nanghihina. Amen? Na minsan nagadaw tayo kay Lord. Like, Lord, saved ba talaga ako, Lord? Lord, totoo ba yung pagka-encounter ko sa iyo, Lord? Lord, bakit hindi kita maramdaman? Amen? No? Kung tayo, sometimes, like, salungat tayo sa desire ni Zacchaeus. Si Zacchaeus, despite sa kanyang pagiging makasalanan, mandaraya, manluloko, sinungaling, di ba? Amen? Hindi niya tiningnan yung kanyang sarili. Tiningnan niya si Jesus. Amen. Kasi yung desire niya kasi makilala si Jesus, makita si Jesus kung sino ba siya. Amen. Na yung paglapit niya kay Jesus, 'di ba, nakita natin yung um, yung kung paano yung yung desire niya na isik si Lord doon sa part na yon. And praise God sa mga points na na-share ni Brother Jancel. Amen. Na mayroon talagang tayong mga tao, no? Si Kristo, ang kanyang mission sa bawat tao is to seek and save the lost. Amen. Ibig sabihin, nandun yung provision ng Lord sa bawat tao. And sa atin, sa part natin is we must respond. Amen. God provided already
redemption, salvation sa mga tao. Amen. And God also, He gave us the will to choose, the will to decide. Amen. Like Zacchaeus, pinili niya na makita si Jesus. Amen. Pinapasok pa niya sa bahay niya. Tapos, yung mga tao, sila pa yung ano, I mean, ang tinitingnan ng tao sa kanyang kapwa-tao, mali. Kamalian. Yung madumi. Hindi nakikita ng kanyang kapwa-tao yung kanyang desire na malinis. Amen. Yung righteous na desire na the same kay Zacchaeus. Actually, napakagandang talaga ito yung life story na Zacchaeus, no? Especially kapag hindi mo pa nakilala si Lord or hindi pa masyadong kilala si Lord. Grabe yung revelation ng Lord sa life story nito ni Zacchaeus. Amen. Kasi it talks about yung evangelism ba? Salvation ba? Amen. And dito kasi si Zacchaeus din is siya ang ano ng mga tao sa kanya, yung comment ng mga tao sa kanya that time is hindi naman yan anak ni Abraham, sabi nila. Pero ang response ni Jesus dito is hindi dahil anak siya ni Abraham or descendants of Abraham is isasave ni Jesus or hindi. Amen. Regardless sa kung ikaw ay descendants of Abraham, ikaw ay isang Israelites, ikaw ay isang Hebrew, ikaw ay isang Jews. No, ang tinitingnan ng Lord is kung may faith ka sa kanya. Amen. Amen. Accept to believe who Jesus is. Amen. So, praise God. Salamat sa buhay ni Brother Jancel. Amen. And isang encouragement sa amin 'yon na mas magpatuloy pa sa Panginoon tulad ng pag-share mo ng word ni Lord na magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen. Sa paglilingkod sa Panginoon. Focus tayo kay Jesus, trust in Jesus. Amen. Na ano man yung natin sa buhay, ano man yung mga pagsubok, problema sa buhay, yung mga impossible sa buhay natin, no? Kay Jesus, walang impossible. Lahat possible. Amen. Kapag i-trust natin kay Lord. Amen. Kung naramdaman natin na palayo tayo sa Panginoon, bumalik tayo sa Panginoon. Amen. Kung naramdaman natin na parang wala naman si Lord sa akin, balik tayo sa Lord. Amen. Sa word lang talaga ni Lord natin mahanap yung balance na buhay. Amen. Yung righteousness, yung holiness, yung truth. Amen. Even eternal life. Amen. So kung meron sino pa yung kung meron kayong may dadagdag, pwede kayo mag-add. Amen. Before tayo Ha? Okay. Okay. Ano yun? Sige. So, praise God, no? Salamat, Brother Jancel. Thank you po. Medyo kinakabahan nga ako po yun. Maganda siya. Kahit ako, na-encourage ako. Amen. Siyempre, iba-iba tayo ng daw si Lord mag-reveal sa word niya sa pamagitan ng mga buhay natin. So, di ba? Matagal na namin gusto ni Kathleen na kasama sa Bible study, like mag-share minsan kapag may time ka sa online Bible study namin, no? Kasi bawat isa sa amin is kailangan ng encouragement. Pastor ka man or hindi pastor, kung ano man ang role mo sa church, ministry sa church, regardless yan, no? Lahat tayo kailangan ng encouragement. Amen. And meron pala tayong bagong nag-join sa atin, no? Yung sa duty ni Kathleen ba? Oo. Sa work ni Kathleen. Si Ate Aurora pala. Hello po, Te. Good So, evening. welcome sa Praise the Lord sa buhay niya. Nakapag-join siya ngayon. salamat po. And ano pa? Ayun, yung sa akin naman, narinig niyo ako? Sa akin naman yung na-encourage din ako sa na to. Parang ngayon ko lang na-appreciate yung na to, yung preaching na to ng senior ni Jansel kasi
Si Zacchaeus, maliit na tao, ganun. Tapos, ganun pala yung ano niya, yung ano niya, yung ginawa niyang paraan din para hanapin si Jesus. Gumawa talaga siya ng paraan para ano, para hanapin si Jesus Christ. Dito sa ano na, kahit ang daming tao, ang daming humahadlang sa kanya, hindi talaga siya ano, hindi siya nagdalawang isip na ano na, isik si Lord ba? At sabi ni Jesus dito na salvation. So, na ano niya, nakamit niya yung ano, yung salvation. Tapos si Zacchaeus, yung pagbasahin mo pala yung ano niya, yung chapter na to, ma-encourage ka na si Zacchaeus ay, sabi niya na, ibigay niya, I will give half of my wealth to the poor, di ba sabi niya? As in, gagawin niya ang lahat para kay Lord. Yung ano, Mm. yung buhay ni Zacchaeus din, Amen. nakakaano. Kahit siya yung ano, yung tao na ano, na hindi siya yung may imperfection sa kanya kasi hindi man siya perfect. Pero sabi niya na ano na my I will give half my wealth to the poor. Ganun siya kaano ka-dedicated ba yung dedication niya kay Lord. So praise the Lord na maging ganun din yung ano, sabi ko rin na maging ganun din yung heart ko na ano, sobrang dedicated kay Lord ba. Kasi ang mundong ito kasi ano temporary lang yung mundo na to. Praise God na nagising tayo sa ano, sa oras na ito. Sa araw na to, I mean, na ginising tayo ni Lord. So, praise the Lord kasi, ano, napakabuti ni Lord. Tapos sabi pa doon ni Jansa, let the word of God transform our lives. Without the word of God, we are nothing. So, kailangan talaga natin ang word of God. So, praise the Lord sa ano, sa buhay ni Jansa, sa pag-share niya ng word of God. Amen. Thank you po. So, ngayon, kung mag-ano na tayo, no? Mag-prayer na tayo. Kung wala na kayo i-add. Mga prayer request natin. Kasi yung mga prayer request natin na nakasulat na. Oh, yan, sinilagay ko doon. So, amen. Amen. Anong mga prayer request nyo, Ate March at saka ano, Sister MJ? Sa akin naman, provision lang din. Provision. At saka, kasi malapit ka na rin uwi pala, no? Oo. Yan si ano, si Ate Aurora, ano, healing sa asawa niya. Ikaw, Jancel, Ah, yun po, sa akin po ate, tawag doon yung sa work po na ina-applyan ko po na ano, ma-process yung visa, tas tawag dito, yung ma-hire na. Kasi may interview po pa ako sa ano, Sabado po. Tapos may successful interview po sa ano, Sabado. Tas family salvation, tas healing, yun po, Amen. provision, breakthrough, breakthrough sa atin lahat, healing. Completely. Amen. no, amen, praise the Lord. So, pray tayo. Natin yung sa madaling ganito, yung pilit sa yung mama ni Ma'am Kim, healing, madaming ano, prayer request ng healing. Sino ito, ma'am? Okay.
Tignan. Sige, kantahin natin yung kay Buti-Buti mo, Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Like, tip, pa. Sa lahat na sa bawat ika'y laging tapat kong pagmamahal. Ang ikaw ay magtawalang hanggan. Sinasaktan Sinasamba kita bilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Sinasaktan Sinasamba kita bilang Diyos Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Sas. Salamat o Diyos sa araw na ito, Panginoon, sa gabing ito, Lord, sa oras na pinagkaloob sa amin. Lord, sa patuloy na paglapit, O God, sa presensya niyo, Panginoon. We pray, Father, na patuloy na i-bless niyo ang bawat isa sa amin. Patuloy, O God, na kayo ang maranasan namin. Maraming salamat, O Diyos, sa mga salita na aming narinig, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa revelation niyo, Lord, sa message na aming napag-aralan, Panginoon. Salamat, Lord, sa word niyo, God, na aming napakinggan sa gabing ito. Salamat um, sa pamagitan ng buhay ni Zacchaeus, Lord God, na ito'y nagbigay ng mensahe sa amin, Lord, how faithful, how good you are, O God, for who you are, O Lord, sa buhay namin. At sa mga ginawa niyo, Panginoon, sa buhay ni Zacchaeus, O Lord God, na the same thing, Lord, kung paano namin kayo nakilala, Panginoon, kung paano kayo kumilos sa buhay namin, O God. We are thankful and grateful, Lord, for all that you have done, O God, over our lives, Panginoon. Salamat, Lord Jesus Christ, for the cross. Thank you, Lord Jesus Christ, for the redemption, for the salvation na yung ginawa, Panginoon, para kami, Lord, din magkaroon ng eternal life, magkaroon ng freedom, Panginoon. Salamat, O God, sa buhay ng bawat isa na nakinig ng salita niyo. Lord, sa patuloy namin paglapit sa iyong trono ng biyaya, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang bawat isa, Lord God, ano man ang mga pangailangan, ano man ang mga desire ng bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na ito man ay spiritual, emotional, mental, physical, or financial, oh God, whatever it is, Lord, we pray in the name of Jesus na you are the God who will provide. You are the God na nagsusustain, nagsusupply ng mga pangailangan namin, Panginoon. You are the God who leads and guides us, Lord God. You are the God, our shepherd, and we lack nothing, oh God. We have everything we need, Lord, by faith in the name of Jesus. You are the God all things, and we will trust in you, Lord. We pray, Lord, through this prayer request, O Lord God, ng mga kapatid namin, Panginoon,
ng mga tao na ngailangan ng panalangin, O Diyos. Dalangin namin, Lord, nakatagpuin niyo po ang kanilang mga pangailangan, O God, mga panalangin nila, Amen. Panginoon. Bigyan niyo po ng kasagutan, O Lord God. Yes, Hallelujah. Lord. We pray, Lord, sa mga tao na ngailangan ng healing in the mighty name Yes, of Lord. Jesus. I pray, O Lord God, na Hallelujah. kayo ang Diyos na kumilos, Amen. Panginoon. Kayo ang Diyos Yes, na O magbigay Lord. ng Sa katugunan ginig sa ka di mga o kamag panalangin, iti Panginoon. sa We pray in the name of Lord Jesus God. by the power of the Holy Spirit. Lord, Yes, sa O mga Lord. tao, Panginoon, na may mga sakit, nanghihina, Panginoon, give them strength, O Lord Amen, O God. Lord. Heal them by the Hallelujah. power of the Holy Spirit. I pray in the name of Jesus Christ, Lord God, sa kay Madeline, kay Danilo, Panginoon, at May, O God, and also, Lord, kay sa mama ni Ma'am Kim. Dalangin namin, Lord, sa mga taong ito, Panginoon, na kagalingan maranasan nila, Panginoon, matanggap nila, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Amen. Jesus. And also, Lord, healing Yes, Lord. kay Alan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. I pray also, Lord, sa bawat isa Touch sa their ating, heart, O Panginoon, Ama. pangailangan, Hallelujah, O Lord. God. We Heart pray, and Lord God, physical, kayong Lord. Diyos na Father kumilos, God, Panginoon Diyos, pinagano'n ka ito man din, ay Lord. provision, Lord God, ito may prosperity, blessing, O God, wisdom, ito man, Lord, ay Amen, O Lord. patuloy, Panginoon, na yung relationship nila, O God, yung faith nila, Lord, na patuloy na lumalim, Panginoon, patuloy Yes, na Lord. makilala ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord God, sa bawat Amen, O isa sa amin, Lord. Lord God, unang-una kay Brother Jansel, Panginoon, na nagpahayag ng Yes, salita, O Diyos, Lord. Lord, anoint and bless his life Amen, continually, O O God. Lord. Yes, O Lord. Wisdom, O God, continue to use him, Lord, for your glory, for the advancing of your Yes. kingdom, O Lord God, Hallelujah. and through his ministry, Lord, na yung pinagkaloob at pinagkatiwala kay Brother Johnson, Lord, kayo ang Diyos na patuloy Amen. na kumilos, manguna sa kanya, Panginoon, lead him and guide him, O God, and provide, O God, as you use him, O God, in the name of Jesus, sa magiging work Yes, ni O Brother Johnson, O God. We pray, Lord, na siya ay ma-hired na, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, magkaroon siya ng magandang Amen. work, O God, magandang Amen, schedule, Lord. O God, sa pangalan ni Jesus, and nabigyan niyo ng wisdom Yes. si Brother Johnson, O Hallelujah. God, kayo gumawa ng way, O God, sa kanya, bless him, O God, Yes, O Lord. ng trabaho na according sa kalooban niyo para sa kanya, Panginoon. And Lord, Amen, Lord. kung saan siya na-interview, nag-apply, O God, Lord, we pray na touch you po, Lord God, yung management, O God, na bigyan siya ng offer Yes. letter, O God, Hallelujah, visa Lord. ni Brother Johnson, Lord, ay i-bless niyo, Panginoon, na siya, Lord God, ay mabigyan ng company visa na, Lord, na makapag-work na siya, Panginoon, for your glory, O God, in Jesus' mighty name. Bless him, Panginoong Diyos, and mag-glorify ka lang sa buhay ni Brother Johnson, Lord, and cover him, O God, with the precious blood of Jesus, and we rebuke all the plans and works of the enemy sa buhay niya, O God. Encourage him, Lord, and I pray for salvation sa mga kapatid niya, Panginoon, sa kanyang buong pamilya, sa pangalan ni Jesus, na makilala kayo, Panginoon, ng kanyang mga kapatid, O God, ng kanyang buong pamilya, the way kung paano niya kayo nakilala, O God, according to your word, and as the Holy Spirit move sa kanilang mga buhay in Jesus' name. And Lord, sa buhay ni Sister MJ, Lord, continue to anoint and bless her, O Lord God, sa kanyang work, sa Yes, kanyang Lord. Hallelujah, Lord. kanyang faith and Amen, O Lord. mag-grow here, O God, in Yes, O Lord. Jesus Christ. Patuloy na i-provide niyo po ang mga needs niya, Lord. Bless her, O God, Yes. Hallelujah, Lord. mga pangailangan ni Sister MJ at ang kanyang buong family, Panginoon. Strengthen her, O God. Give her wisdom, Lord. In Jesus' name, Amen, patuloy O na Lord. siya ay mag-grow sa salita niyo, Panginoon. Patuloy na maranasan kayo ni Sister MJ, Lord. I-bless niyo po ang kanyang work, O Lord. God. At ano man mga desire ni Sister MJ, Lord, na hindi namin nabanggit. Kaya, O Diyos, ang magbigay ng answer, Panginoon. Yes, Lord, in the name of Pray kayo sa Jesus buhay Christ. niya, O Yes, O God. Lord. Patuloy na si Sister MJ, Lord, ay isip kayo, Lord, magkaroon siya palagi ng desire to love you, Yes, Lord, Lord. to worship you in Amen. the name of Jesus, in Jesus' name. And Lord, sa buhay ni Ate March, O God, anoint and bless her also, Lord. Give her wisdom sa kanyang work. Thank you, I-bless Lord. niyo po siya, Panginoon, sa kanyang buong family. I-bless niyo po siya, anumang mga needs sila, Thank you, Lord. Panginoon. Lord, bless them, O God. Strengthen them, Lord. Strengthen their Thank you, faith, Lord. God. At ang kanyang relationship sa Lord, patuloy na maging matibay, Panginoon. In Jesus' name, patuloy siyang mag-depend sa Thank word you, of Lord. God. Patuloy siyang mag-trust in your way, O Lord, according to your will, in the name of Jesus. At I pray, Lord God, na i-provide niyo po lahat ang pangailangan ni Ate Marcia at ng kanyang buong family, Panginoon, salvation, O God, and Amen. sa kanyang work, Panginoon, na
na-bless nyo rin po siya, Panginoon, at kayo ang Diyos sa patuloy na kumilos sa buhay niya at maranasan niya palaging presensya nyo, ang pag-ibig nyo, ang siyang patuloy na magpuno sa Yes, kanya Lord. at mag-glorify kayo sa buhay ni Ate Marge, O God. Patuloy po, Lord God, na kayo ang Diyos na manguna kay Ate Marge, O God. At Thank you, Lord. maraming salamat sa kanyang buhay. We pray in the name of Jesus. Hallelujah. And Lord, even Lord, kay Ate Aurora, Panginoon, na nakapag-join ngayon, Amen. Panginoon. We pray, Lord God, Thank you, na Lord. by your grace, Lord, magkaroon siya ng more time, Panginoon, na yung magkaroon siya ng free time ulit, Panginoon, na maka-join ulit sa Bible study nito, O God. Salamat sa Yes, kanyang buhay. I-bless niyo po siya, Panginoon. I-anoint niyo po siya, O God. I pray, O God, na patuloy kayong kumilos sa buhay niya, Panginoon. Sa Aurora at ng kanyang buong Amen. family, O God. I-bless niyo po siya. I-provide niyo po lahat ng pangailangan nila sa pangalan ni Jesus. Yes, I pray, Lord. Lord God, in Jesus' name, ano man ang kanyang mga prayers sa mga oras na ito, mga desire, O God, mga panalangin, Panginoon, para sa kanyang personal and for family, Panginoon, in the name of Jesus Christ. I pray, Lord Amen. God, na kayo ang Diyos na kumilos at magbigay ng kasagutan, Panginoon. Lord, ano man ang kanyang panalangin, O God, at especially, O God, sa kanyang asawa, Panginoon, si Alan, O God. Dalangin na yung Panginoon ang kagalingan, O God. Ano man ang karamdaman, Lord, ng kanyang asawa, Lord. We pray strength and healing by the power of the Holy Spirit in the mighty name of Amen. Jesus. Lord, touch niyo po, Panginoon, ang kanyang asawa, Lord. And we pray na Yes, Lord. ma-experience ng asawa, Lord, Hallelujah. yung Amen. yung healing na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Lord, wag niyo pong pabayaan siya at ang kanyang asawa, Lord, at ang kanyang buong family, Panginoon. Guide them, Lord, always, and lead them, Lord, sa way niyo, Panginoon, sa word niyo, O God, at patuloy, Panginoong Diyos, na magkaroon sa Ate Aurora, Panginoon, ng desire, Lord, to worship you, Panginoon, to serve you, Panginoon, Thank to you, Lord. Yes, Lord. acknowledge your name, O God, sa kanyang buhay. I pray, Lord, na mag-glorify lamang kayo sa buhay na Ate Aurora, O God, at ano man ang mga panalangin niya, hindi namin nabanggit, Panginoon. I pray, Lord God, na magkaroon to ng answer, O God. Your will be done sa kanyang buhay. Cover her, Lord, with the precious blood of Jesus and na kanyang buong family, Panginoon, na I pray, I declare, Panginoon, na patuloy, Panginoong Diyos, na maglingkod si Ate Aurora, Panginoon, at kayo ang patuloy na maranasan niya, O God, at patuloy na ma-encounter niya, makilala sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, and sa aming mga kapatid namin, Lord God, na hindi nakapag-attend dito, kay Ate Jojo, kay Sis Jezbel, O Lord God. We pray, Yes, Panginoon, na Lord. patuloy niyo po silang i-bless at ano ito, God. Amen, Lord. Guide them, Lord, lead them in the name of Jesus Christ. And Yes, we pray in Lord. the name of Jesus, Hallelujah. patuloy kayong kumilos sa buhay nila, ang faith at relationship nila sa inyong Panginoon, patuloy na maging matibay, malalim, Panginoon, at I pray din, Lord Yes, God, Lord. sa mga prayers nila, desire nila, Panginoon, mga needs nila, Panginoon, kayo ang Diyos na mag-answer, mag-provide, O God. You are our Jehovah Jireh, and even our Jehovah Rapha, our Shepherd, Lord, our God Almighty, na Yes. na pinanggagalingan ng pangailangan na yung Panginoon. And I pray, Lord God, na kayo ang Diyos na patuloy na mamagitan sa amin, Lord, na maging Christ-centered palagi ang buhay namin, ang puso namin, Lord, na kami ay Amen. filled palagi ng Holy Spirit, Lord God. Even, Lord, sa kay Marie, kay Judian, Panginoong Diyos. Bless them, Panginoon. And we pray, Lord God, na our next Bible study, Lord God, and fellowship, Lord, we pray na kayo ang patuloy na maging center and mag-gather muli kami, Lord God, in your name, O God, sa pakikinig ng salita nyo, na Lord, mas dumami pa kami, Lord, sa susunod, O God. Mas marami pa kami Amen. mag-fellowship, Panginoon, and Yes, Amen. Lord. Yes, Lord. worship through us, O God, in the name of Jesus Christ. And salamat, Yes, Lord. Panginoon. Ibinabalik namin sa inyo lahat ng papurit pa. Salamat, maraming maraming salamat, Ama. We love you, Lord. We worship you. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all Amen. in Jesus' name. Amen and Amen. Amen. Praise God. amen. Mag-ano tayo, mag-picture. Iapin yung mga camera niyo. Amen. Amen.
Victory. So bad. One, Okay na. Praise the Lord. Praise God. Thank you, sis. Thank you po. Okay. Thank you, Kuya Johnson. Thank you. Good evening. isa. Salamat. Bakit nga ba Salamat po. during worship hindi naririnig yung boses niyo? Or ako lang Oo, hindi nawawala. Ako rin po. Kasi siguro kasi na parang madami tayong nagsasalita. Hindi ata. Hindi naman. Kayong dalawa lang naman kumakanta. Hindi ba? Oo. Hindi kasi nakikita ko dito sa may sa audio naggaganon siya. Pag nagwo-worship nga kami kanina, parang lumiit siya. Kasi madaming mga Feeling ko nalulunod yung speaker niyo pag kumakanta kayong dalawa. Baka masyadong malapit. Kasi yung kaninang unang worship, hindi naman kami kumakanta. Kayong dalawa. Pero hindi namin marinig. Or ako lang. Ako rin po, ate. hindi nga talaga marinig. I-work out niyo na lang yung speaker niyo sa susunod para Pero pag hindi worship, okay naman nakikita ko naggaganon siya kasi nakikita mo yung audio dito. Nagbalik siya nung nag-pray ka na. Pag hindi na nagbabalik nag-worship. siya. Kasi siguro kasi nag-worship yung parang nag-ano ka rin, parang nagsha-shout ka. Mhm. Kaya siguro ganun. Anyways, praise God sa victory. Praise God. Thank you, Kuya Johnson. Nice to Thank you meet din you. po. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you, Maraming sir. salamat po. Thank you. God bless. Thank you. Mauna muna kami kasi magmamarket Sige. pa kami ni Ate. Thank you ulit. Sa susunod ulit. God bless. Chat. God Sige bless. po. God bless. Thank you, bro. Thank you rin po, ate. God bless. See you po. Bye po. Next time ulit, fellowship po tayo. See you po. Bye po. Next time. Sayang di nga nakasali yung sinubudian, no? Ah. Dapat tayo mo na yan. Hindi.